Smuggler, sinabi niya po yung tungkol sa smuggler sa pangalawang SONA niya. Pang-apat na po yung SONA, nakalimutan ng mga smuggler eh. Ganun lang po, no? Basta ang purpose niya lang, makapag ano lang po, masabi lang po sa SONA. Pero yung tunay na resulta niyan, ano po ang inaasahan namin doon sa SONA ninyo? Mayroong mga kontraktor na matanggal, mapakulong, kasabwat ng mga politiko. Hindi naman po magiging kontraktor yan na walang kasabwat na politiko. Yun lang po ang hinihiling namin dyan. Ngayon, kung wala talaga, ano magagawa natin? Buti na lang, sumuko na kayo sa 2028. Ibinigay nyo na kay future President Sara Duterte ang lahat. Good evening, Boss Bad. Senator Marcoleta lang ang pag-asa ng Pinas. Galing ni Marcoleta na ipapaliwanag niya ng Tagalog at malinaw yung malalalim na English. Yun po yun eh. Yun po yung mga taong matatalino talaga. Kasi yung iba, katulad ni Haiderian, nagpapanggap. Yung madaling intindihin, pahihirapan ni Haiderian para di namin naintindihan. Ang talino nun. Utot nyo. Kung wala nakakaintindi sa'yo, tapos sasabihin mo matalino ka, yan po ang pinakamalaking kalokohan. Yung simpleng bagay, ang matalino pong mga tao, katulad ni Marcoleta, mahirap intindihin, pero nagagawa niyang ipatintindi sa mga simpleng pananalita. Di ba? Paano niya pinasimple yung yung nawala na kapag-apag-asa yan? Yang impeachment sa bumaliktad yung Korte Suprema. Di ba pinaliwanag niya sa manliligaw? Pag inayawan mo na, kahit na ano pang hirit ng manliligaw, busted na sa'yo. Babusted din ka lang din yan. Hindi dahil hindi niya kinakailangan ipaliwanag. Galing. Sa mga senators at mga congressman na naghanap ng accountability, ito na, lantaran sa flood control project, trillion GSIS billion, hanapin nyo ng accountability. Correct. Ako, ito po, no, yung mga bukang bibig, na patay na ang accountability dahil sa ginawa ng Korte Suprema. Hindi nyo hahabulin tong mga congressman? Bakit pinatay nyo yung accountability agad? Habulin nyo tong mga politiko. Kaya kayo wala naniniwala na tao eh. Ang alam ng tao, maraming magnanakaw ngayon. Ang alam ng tao, wala silang na gumastos tayo ng flood control, tapos wala namang maipakitang flood control projects. Alam po ng mga tao yan eh. Pero ano po ginagawa ninyo? Sinasabi ninyo na si BP Sara lang ang tanging magnanakaw. Hindi nyo nga mapatunayan magnanakaw. Wala nga kay ebidensya eh. Sobrang madami na ang sablay ni Miss Risa, di man lang considered leader ng grupo, president pa. Correct. Di ba? Hindi niya nga makumbinse yung dalawa eh. Kasi nag-declare siya eh. Sabi niya, bubuo kami ng independent. Ano ba yung niya? Independent block, di ba? Walang sumama sa kanya. Nag-majority yung dalawa. Di, mag-isa na lang siya. Hindi na block yun. Naglolo ko, pay ko. Okay lang, Ma'am Lovelyn. Andyan ako sa Pinas nung election, vote buying were rampant, watching from Ottawa, Canada. Kaya ito mangyayari sa bansa natin, karamihan dyan sa Congress at Senate ay incompetent. Alam niyo po, pag yung trend po katulad niyan, yung kay Marcoleta, pag nauso yung trend na dapat magagaling na yung binoboto natin, pausuhin niyo po yan, mawawala na po yung mga incompetent. Salamat po, mula kay Bruce D.
Kaano-ano mo naman si Jocelyn. Nice, ang ganda po. Salamat sa sagot. Kung maraming kurakot, di idemanda nyo. Ilabas nyo ebidensya. Alam mo, madaling sabihin niya, Mario Ilano. Kami ba magdedemanda? Hindi po mura yung pagdedemanda. Ang sinasabi ko po, no? Gobyerno po ni BBM yung nangako niyan sa SONE. Hindi naman po kami. Alam na po natin yan. Wala tayong magagawa kasi mahirap pong idemanda. Kasi kailangan po para magdemanda ka, kinakailangan mo ng mga ebidensya. Kinakailangan rin marami kang pera. Baka pang-abogado lang po. Congressman, alimbawa, congressman po idedemanda nyo. Ganun lang po ba kadali magdemanda ng congressman? May pambayad ka ba ng tapos paano ka kukuha ng ebidensya laban sa congressman? Hindi po madali yan. Kung kami po uutusan ninyo na magdemanda, tatapatin ko kayo, hindi namin kaya yan. Pero ito po, nakakatulong po kami dahil ine-expose namin to. Si President Marcos po nagsabi niyan, hindi po kami. Hindi po namin sinabi na President Marcos, gawan nyo ng paraan. Siya po nagsabi. Naguni-guni lang yung mga flood control project. Sinisingil lang namin siya sa sinabi niya. Hindi po kami, alam na po namin, kaya nga ang kaya po natin, ipanawagan ng matinong gobyerno. Hindi yung sasabihin nyo kami na magdemanda kayo kung maraming kurakot. Hindi po totoo yan. Yung mga congressman, kaya nila magdemanda kay BP Sara. Gobyerno sila, hindi naman po sila magdedemanda. May sarili pong abogado yung gobyerno, yung Solgen. Hindi po nila kinakailangan magbayad. Kaya yung mga pamimiloso po na ganyan, na magdemanda kami kung may nakikita kami. Hindi nyo po, eto pong ginagawa namin, ine-expose po natin to na maganda yung pinakapinuno ay tapat. Katulad ni Tatay Digong, para wala tayong corruption issues. Sir Bad, sana o pwede kaya sa October 2027 na lang mag-ruling ang SC sa MR ng HOR? Wala naman po yan. Ba't po ba kayo natatakot? Hindi po na, maniwala kayo kay Marcoleta. Imposible po yan na baliktarin. Kaya dapat tumakbo ulit ang ating mga abogado na kandidato. Correct. Boss, dapat tanggalin na AKAP, AIX at TUPAD. Source yan ng vote buying tuwing election. Tama. Imagine po ninyo nung malapit po yung election. Bumabaha ng ayuda. Di ba ina-announce nila? Bumabaha po ng ayuda sa atin. Maraming salamat kay Speaker. Di ba mayroong politikong nag-announce niyan? Oh. Pero ngayong bagyo, ngayong binabaha yung mga tao, wala. Bill, Boss Buds watching from Jensen City, Dacorakot City, Rolendio TV. Bakit? Dalhin mo ang baha sa korte para may ebidensya ka. Roger Martinez. Nakakatawa, hindi na po kinakailangan magdala ka ng baha. Kitang-kita naman na buwaba eh. Dapat yung grade 11 at 12 test na lang kaysa sana mas malaking tulong. Pwede naman po eh, di ba? Boss Badong, dyan sa immigration, may sablay din. Pagbalik ko dito sa Canada, ay andyan pa rin ang escort system. Dapat imbestigahan yan. Ano po ba yung escort system na yan? Kasi hindi ko pangmayaman. Dahil kay Speaker, bumabaha ng ayuda. Yon si Luis Tro, di ba? Sabi niya, kitang-kita na, Sir Nan, madami sila.
Good luck, Boss Bad. Shout out Romy and Emma. Umusig from Davao City. Yan. Mga ayuda, pinipili lang bibigyan. Ay, doon sila natalo. Mamimigay na rin lang ng ayuda, Filipa. Kaya nga yan po ang katunayan. No? Sinabi ko na yan. Kung ang aasahan nyo lang, yung mga ayudang pinamimigay, talo kayo niyan. Bakit? Mas marami hindi mabibigyan. Mangampanya ka lang doon sa mga hindi nabigyan. Kita nyo na? Pag nanatili yung sistemang ganyan, lagi kayong walang ayuda. Boss, ang dami ng viral na sangkot ang kabataan sa krimen. Kaya high time na maipasa ang panukalang batas ni Senator Robin Leonard Alecha. Alam niyo po, mali po yung batas. Sunod lang kasi ng sunod to si Kiko Wala naman tayong panalo. Alimbawa, may mga loko talagang kabataan, di ba? Yung wala pang 18. Ang tawag po dyan juvenile, di ba? Meron pong juvenile na parang kulungan din sa Amerika, yung pinagbatayan natin. Sa atin, sutil nga, sa sobrang sutil nga ng mga bata, may dala-dala ng birth certificate. Ano po ako? Minor po ako. Too late na. Anong gagawin ng mga pulis? Minor. Boss, si Senator Marcoleta parang hindi pa todo yung kanyang performance. Parang relax lang siya. Hindi katulad sa ABS-CBN noon, talagang pandigma yung performance. Ngayon parang blessing lang. Syempre, depende po yan sa kalaban yung mga kalaban niya, pang-blessing pa lang. Blessing niya pa lang, wala nang ibubuga Yan sabi ni pare ko Sobrang defensive ni Garin, hindi raw connected ang pagdami ng leptospirosis cases sa failure ng flood control projects, Brober Mix. Saan connected? Sa pagtatayo ng paglalagay ng dolomite? Saan related? Sa war on drugs? Masyado kayong patawa. Hindi related sa pagbaha. Ang leptospirosis. Hindi ugnay sa bahayan. Sa war on drugs siya, kaugnay. Yan ang problema ng mga congressman. Yung walang ugnayan, pinipilit. Pogo, war on drugs, sabungero. Kaya pala nag-MR sila sa impeachment dahil ang ibig sabihin ng MR ay Martin Romualdez. Yan po ang patawan ni Baxfoot TV. Huwag mo na ulitin. Alam mo naman napapatawa ako ng mga corny jokes. Huwag mo na ulitin. Sabi ni Marcoleta, kahit ituloy yung impeachment, ipadismiss niya pa rin agad dahil yung mga dokumento na may pirma ay walang authentication. 19:14 PM na rin oras dito sa Dubai. 19:15 di 7:14 PM. Apat na lang pala kayo sa Berada. Opo, ngayon 4. Boss Bats, good evening po. Shout out po kay Erickson Villaruel. Thanks, boss. 16:15 dito sa UK. Boss Bats, hindi mo ba ako content yung warrant ni Trillanes? Gusto ko sanang i-content kaya lang nakakatamad Ang hirap po i-content ng mga wala ng bilang. Alam niyo yun, wala nang, parang bakit pa natin papahalagahan yung wala na pong bilang Parang ganun po yung yung pamantayan ko rin kung may titirahin tayo.
at least may mga bilang. Parang hindi na siya kinikilalang leader ng oposisyon o ng mga dilawan man lang. Parang, parang, ah, baka mahukay pa, baka tayo pa magpasikat. Alam niyo yun? Kaya po minsan, namimili rin kami kasi, di ba, meron na nga tayo. Yung mga vlogger nga na dati nating binabanatan, sila Abe, tsaka si Bukbuk. Hindi na natin binabanatan kasi nariyan na si Anticler. Kung may babanatan tayo, si Anticler na lang. Yung ganun po, yung nilelebelan nyo rin na karapat dapat pa ba talaga tong banatan? O tayo pa magpapasikat sa kanya? Di ba? Sa debate, di mananalo kay Senator Marcoleta mga paepal kasi napakabusisi niya at very particular sa mga information na pinipresent. Margas World. Tama po yun kasi nga second nature nila yung mga abogado eh. Lalo na po yung sanay sa litigation, sanay talaga na maging abogado. May mga abogado kasi na nakapag-asawa ng mayaman, hindi na nag-abogado, namuliti ka na lang.